Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating YouTube channel. At sana ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat ngayon. Mga ka-Diskarte Chicks, naranasan nyo na ba nga maging pampalipas oras lang sa isang babae? Kahit dapat ikaw ang kanyang priority. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, i-comment nga kung taga saan ka at huwag mong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga diskarte natin sa love at relationship. Tara, simulan na natin. Naalala ko, may kaibigan akong na may nakilalang babae, si Maria. Sa simula, ang lakas ng chemistry nila, parang swak na swak. Pero habang tumatagal, parang may mali. Tuwing nang diyayaya itong kaibigan ko ng date, laging may dahilan si Maria. May trabaho, may lakad, kasama ang mga kaibigan, at kung ano-ano pa. Wala namang masama sa pagiging busy, pero kung paulit-ulit kang nire-reject at ikaw lang ang pangpuno ng schedule niya kapag wala siyang ibang gagawin. Aba, hindi yan okay. Dumating sa punto na nag-book si friend ng dinner sa isang rooftop restaurant, hoping na mas mapalalim ang connection nila. Pero 2 oras bago ang date, bigla siyang tinext ni Maria. Sorry, may work event ako. Hindi ako makakapunta. Mas lalong sumakit para kay friend nang malaman niyang nasa ibang bar pala si Maria. Kasama ang mga tropa niya. Dito niya napagtanto, hindi siya priority, kundi isang reserba lang kapag wala ng ibang makakasama. So lumapit siya sa akin at nagtanong kung ano dapat niyang gawin. At ito rin ang sasabihin ko sa kahit sinong lalaking nasa ganitong sitwasyon. So step 1, basahin ang paligid kapag pakiramdam mo parang sisingit ka lang sa buhay ng isang babae. Red flag yan. Hindi ito tungkol lang sa simpleng good night text. Ito ay tungkol sa kung paano kanya turingan sa buhay niya. Hindi ka dapat maging isang extra lang. Dapat ikaw ang bida. Walang matinong lalaki ang papayag na maging background character sa buhay ng isang babae. So step 2, dapat may balik. Alam nating lahat ng hindi lang mga lalaki ang marunong dumiskarte. Mas mautak pa nga ang mga babae. Minsan, kung ikaw ay todo effort at oras tapos siya puro excuses lang, tinuturuan mo siyang pwede kang baliwalain. Parang negosyo yan. Kung walang balik sa investment mo, alis na. Either mag-demand ka ng respeto at oras na deserve mo o layuan mo na siya. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. So step 3, unahin ng sarili mo. Gusto mong maging lalaki na hindi hinahangaan, magsimula ka sa mindset mo. Huwag mong isipin na siya ang araw at ikaw lang ang planeta na umiikot sa kanya. Dapat may sarili kang buhay na puno ng passion, goals, at activities na hindi lang siya ang sentro. Kapag nakita niyang hindi mo na siya masyado nga pinapansin, dun niya marirealize kung gaano ka kahalaga. So step 4, maging misteryosong lalaki. Ang sobrang predictable, nakaka-bored, kung paulit-ulit kang gumagawa ng parehas na diskarte. Madali kang pagsawaan para mapanatili ang interes niya.
Gawin mong exciting ang dating dynamics ninyo. Huwag ibigay lahat ng impormasyon. Magtira ka ng konting misteryo. Yung tipong gusto niyang alamin kung ano ang nasa isip mo, kung anong plano mo. Kapag ganito, mas lalo siyang mae-engganyo sa'yo. So, step 5, ikaw ang premyo, hindi siya. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay binibigay agad lahat, effort, oras at emosyon. Kahit hindi naman nila nakikita ang parehong effort mula sa babae. Tandaan, ang mahalaga at mahirap makuha, mas pinahahalagahan. Kapag masyado kang available, parang libreng sample sa grocery, walang halaga. Pero kung bihira kang makita o mahirap kang makuha, mas magiging interesado siya sa'yo. So, step 6, magtakda ng hangganan. Ang tunay na may respeto sa sarili ay marunong mag-set ng boundaries. Hindi ito pagiging cold, pero magpapakita na hindi ka basta-basta lang. Kapag napansin niyang hindi ka na agad sumasagot o laging available, magsisimula siyang mag-isip. Sa mundo ngayon na lahat, instant, ang pagpaparamdam ng missing factor ay isang malakas na move. So, step 7 is ipakita ang halaga mo. Ang lalaki may direksyon sa buhay, may pangarap, at may malasakit sa sarili ay hindi pwedeng ipagpalit sa iba. Dapat iparamdam mo sa kanya na hindi ka lang basta isang lalaki na nakakasama niya, kundi isang taong nagpapabuti sa buhay niya. Kapag napatunayan mong valuable ka, siya na mismo ang matatakot na mawala ka. At yan na ang sikreto mula sa pagiging pampalipas oras hanggang sa pagiging priority. Hindi sapat na alam mo lang to. Dapat isabuhay mo. Tulad ng nangyari sa kaibigan ko, napansin ni Maria na hindi na siya kasing available. Kaya biglang dumami ang text at calls niya. Pero noong bumalik siya, si friend naman ang nagbago ng isip. Na-realize niya na hindi siya dapat mag-settle para lang sa isang taong hindi alam ang halaga niya mula sa simula. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shoutout ang ating mga masugid na tagapanood na sina James Rosanes, na laging nanonood yan, Wilhelmino Siena Rosa, Nestor Espinueva, watching from Afghanistan, at kay Jerry Educardo. Guys, maraming salamat po sa suporta at panunood mga ka-diskarte chicks. Kung gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor, laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.